Habang nagsisintimiento si Larissa sa kusina, nag-uusap naman ang masinsinan ang mag-asawang Puring at Anton sa tindahan. Ibig ng huli na payagan na nila ang anak na magtungo sa Singapore. "Napapaliw ka na ba, Anton?" sabi ni Kapuring. "Alam mo ba kung gaano kalayo yon? Paano pag may nangyari sa bata? Ni hindi natin siya mapupuntahan." "Kakaawa yung anak mo eh," sabi ni Ka Anton. "Parang basang sisiw. Mas maawa ka sa atin kapag pati si Larissa nawala sa atin," anang Kapuring. Sabi naman sa sulat ng Friendship Society, giit ni Ka Anton, pangangalagaan nila ng gusto ang kaligtasan ng anak natin, hindi ba? Maski na, sabi ni Kapuring. Tumingin si Ka Anton sa mga balutan ng junk food na hindi pa tapos isabit at i-display ng misis. Hindi pa rin ito tapos buksan ang tindahan. Nasuya ito kanina sa dami ng mga usyoserong nakapakinig sa Gumising Kabayan. Maya-maya inulit ng mister kay Kapuring ang pagkaawa sa anak. "Birthday pa naman niya bukas," ani Ka Anton. "Wala nang ang handa. Malungkot pa siya." "Saka na ang handa," sabi ni Kapuring. "Pagkatapos na ng graduation nila sa katapusan nitong buwan. Hindi naman mapaghanap sa handa si Larissa kapag kaarawan niya. Makapagsimba lang, ayos na sa kanya." "Yun nga eh. Kahit minsan, hindi naghanap ng handa o party ang anak mo, di tulad ng Iberian," sabi ni Ka Anton. "Tapos, hindi natin siya papayagang tanggapin yung premyo niya." Sabi naman ni Kapuring, "Siya, sige. Sabihin ang pumayag tayo, Anton. Abay, malaking gastos din sa atin yung pumunta siya sa ibang bansa." Sagot naman ng Friendship Society ang pamasahin niya, Puring. Mga papeles sa paglalakbay, pagkain, tirahan, at bibigyan din daw siya ng pocket money para allowance niya roon. 6 na linggo yung special summer class na papasukan niya, sagot ni Kapuring. Siyempre, kailangang maraming maaayos na damit na ibaon si Larissa. Kailan ka ba huling naibili ng bago ang anak mo? Nung Pasko pa. "May ipon tayo," pagunitaan ni Ka Anton. "Di yun ang ipambili natin?" Napamulagat si Kapuring. "Para yun sa pag-aaral niya, ano ka ba? Hindi biro ang gastos sa kolehiyo." "Mababa naman daw ang matrikula sa UP. Wala ring uniforme," katwiran ni Ka Anton. "Malay natin kung nakapasa si Larissa," sabi ni Kapuring. "Mga katapusan pa raw ng Marso ilalabas ang resulta niyon. Mas mainam, Anton, na huwag tayong umasa. Wala akong duda, Puring, na pasado roon si Larissa. Pero sakali mang hindi, valedictorian siya. Ang sabi sa kanya ni Ma'am Trini, automatic na libre ang matrikula niya kahit saang universidad siya mag-aral. Pero kukuha rin siya ng entrance test doon. Ayoko pa rin galawin yung inilalaan natin sa pagkukulehiyo niya, Anton." Kagat labing tumindig na si Ka Anton. "Oh," sabi ni Kapuring, "hindi ko ba kakain itong ginatan kahit konti?" "Tama na yung kape, Puring. Mamaya na lang ako babawi sa tanghalian. Papasada na ako." Pero bago makalabas ng tindahan ang mister, pinabaunan ito ni Kapuring ng mga salita. "Basta hindi ako papayag na pumunta si Larissa sa Singapore." Nang buksan ni Kapuring ang tindahan, tiyempong ang unang bumili ay ang
nanay ni Annie. Ilang maliliit na pakete ng biskwit, pambaon sa trabaho ang binili nito. Si Annie ay nasa kabilang gilid ng daan. May ilang kausap habang naghihintay na makabili ang ina sa tindahan. Sabi nito kay Kapuring, nabanggit ni Annie, hindi niyo pala papupuntahin sa Singapore si Larissa. Baka kung mapano ron ang anak namin, mahirap na, sagot ni Kapuring. Nakakapanghinayang, sabi naman ng nanay ni Annie. Kung anak ko lang binigyan ng ganun kagandang oportunidad, hindi ako magdadalawang isip po rin. Baka maging tuntungan yun ni Larissa para makakuha ng maayos na trabaho. Summer class lang ang pupuntahan niya roon, hindi trabaho, sabi ni Kapuring. Parang hindi nito narinig si Kapuring. Sumulyap ito kay Annie sa tapat bago sinabi, tamo nga ang anak ko, Puring, ni hindi ko napagtapos ng high school. Naka second year lang, tigil muna para tulungan akong manahi. Dapat talaga, kasabay ni Larissa ang kaibigan sa pagtatapos. Tumingin uli ito kay Kapring at sabi, Hari nawa, huwag magtampo ng husto ang anak niya ni Anton. Baka magrebelde yan o baka maglayas. Kabait pa naman ni Larissa. Kahit kailan, di niya kayo binigyan ng problema. Gaano na yung igantimpala niyo na sa kanya yung makapag-aral doon? Kahit sandali lang. Ilan bang taga rito sa atin, Puring, kapwa natin mahirap, ang binigyan ng grasya na pares ni Larissa? Wala, hindi ba? Walang imik na ibinigay ni Kapuring ang binili ng kausap. Pagkaabot ng bayad, idinugtong nito, minsan lang daw kumatok ang oportunidad, Puring. Kapag pinigil ninyo ni Anton ang biyayang yun, abay, baka tuluyan na yung magtampo sa inyong mag-anak. Malapit na si Ka Anton sa labasan nang businahan siya ng kasunod na kotse. Luminga siya. Nakilala niya kung kanino ang kotse. Kay Mr. Paez, ang asawa ni Ma'am Trini. Sinenyasan yun si Ka Anton na tumabi para sila makapag-usap. Nagbigay ang tatay ni Larissa. Pumarada rin si Mr. Paez sa gilid ng daan at saka iyon umibis sa kotse. Good morning ho. Magiliw nitong bati sa matanda. Gandang umaga rin, Mr. Paez. Ganti ni Ka Anton. Nakapakinig ho ba kayo sa Gumising Kabayan? Tanong ni Mr. Paez. Umiling ang matanda. Nasa palengke ho kami ni Mrs. Pero marami hong kapitbahay ang nagsabi sa amin. Narinig daw nila si Ma'am Trini. Binati si Larissa sa pagkapanalo sa contest. Wala pa naman kaming nasasabihan ng tungkol doon. Kahapon dumating ang sulat tungkol doon. Pinadalhan din ho ng kopya ng Friendship Society ang Principal's Office kahapon. Idinaan ho yun ng assistant ni Trini sa bahay namin, sabi ni Mr. Paez. Di ba't nasa Makati si Ma'am Trini bagong panganak? Tanong ni Ka Anton. Itinawag ko ho sa kanya ang tungkol doon, sabi ng kausap ng matanda. Sabi sa akin, basahin ko para malaman niya kung ano ang nilalaman. Tuwang-tuwa nga ho at ipinafax pa sa akin doon sa ospital. Congratulate daw niya si Larissa sa himpapawid. Ngayon nga hong umaga. At para rin daw malaman ng buong Pilipinas na tag-ipil ang nanalo.
Ganoon ho ka-proud ang misis ko sa anak niyo, Ka Anton. Tuwang-tuwa rin kaming mag-asawa, Mr. Paez, sagot ni Ka Anton. Nasabi rin ho ng misis ko na sana, kahit kalahati ng talino ni Larissa, magkaroon din ng anak namin, sabi ni Mr. Paez. Papunta ho ako ngayon sa Makati, bukas ang labas ng mag-ina ko. Magpapaalam na sana si Mr. Paez nang bigla itong may maalala. Nito. Ipinasasabi rin nga pala ni Mrs. na magpapatawag siya ng emergency meeting sa PTA itong darating na Lunes. Isusuhestyon daw niya sa inyong mga magulang ng graduating students na iabante ang petsa ng graduation para mabigyan ng panahon si Larissa sa paghahanda para sa pagtungo niya sa Singapore. Napakurap lang si Ka Anton. Paano niya masasabi sa mister ng principal ni na Larissa na hindi nila papayagan ang anak na mag-ibang bansa? Sabi ho sa sulat, diba? Patuloy ni Mr. Paez. Atras ng Abril ang lipat ni Larissa. Kailan niyo ba balak magpunta sa opisina ng Friendship Society sa Makati para malakad na nila ang travel papers ng anak niyo? Walang choice si Ka Anton, kundi sabihin ang desisyon nilang mag-asawa. Gulat na gulat si Mr. Paez. Bakit naman ho? Anito. Baka kasi madisgrasya roon si Larissa. Katwira ni Ka Anton. Alam mo naman siguro ang nangyari sa dalawa pa naming anak noon. Ka Anton, mahinay na sabi ni Mr. Paez. Hindi ako napaka-relihiyosong tao, pero ang paniwala ko ho, ang pagkamatay ay sadyang itinakda sa itaas. Kahit ikulong niyo si Larissa sa bahay, kung oras na niya, hindi na itinuloy ni Mr. Paez ang sinasabi. Pero agad din itong idinugtong, sorry ho Ka Anton sa pangungunang bait ko sa inyo. Huwag ninyong isipin na nagmamarunong ako. Naiintindihan ko, Mr. Paez. Malungkot na tugon ni Ka Anton. Pero dugtong din ni Mr. Paez. Nakakapanghinayang ho ang oportunidad na ito para kay Larissa. Halimbawa ba, simula ni Ka Anton, namatayan kayo ni Ma'am Trini ng mga anak at isa lang ang natira. Hindi pa kayo mag-iingat din ng husto para sa nalabing anak ninyo? Mabilis ang sagot ni Mr. Paez. Anito, kung ang anak ko ho ay pares ni Larissa na may tinatanaw na magandang kinabukasan dahil sa kanyang talino, hindi ho ako magiging instrumento sa pagpigil sa tagumpay na yun. Ang mga magulang ho ay dapat na suportahan ang anak sa bawat hakbang patungo roon. Nang hindi na umimik ang matanda, nagpaalam na si Mr. Paez. Minasdan lang ni Ka Anton ang pag-andar ng kotse patungo sa labasan. Maya-maya, pinaandar na uli niya ang tricycle. Nagbalik siya sa kanila. Nakapagdesisyon si Ka Anton sa maikling pakikipag-usap sa mister ni Ma'am Trini. Papayagan niyang umalis si Larissa kahit magkagalit silang mag-asawa. Matutuloy si Larissa sa pag-aaral sa special summer class sa National University of Singapore. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, she is going to meet the love of her life, si Andrew Lee. Abangan!